Magandang araw po. Maaari po ba ako mag-apply bilang OFW? Kailangan ko po kasi ng mas malaking kita para sa mga anak ko. Magandang araw din po, ma'am. Ano po ang skills niyo? Ano po ang gusto niyo kunin na trabaho? Marunong po ako magluto, maglinis ng bahay, at gusto ko po sana magtrabaho sa Singapore bilang isang domestic helper. May processing po ito, pero huwag kayong mag-alala. Maayos po ang kontrata. May mga kasama po iyan na protection para sa inyo. Basahin niyo lang po ng mabuti. May mga karapatan po kayo bilang OFW. Bibigyan ko po kayo ng kopya at isang checklist ng mga dokumento na kailangan ninyo. Maaari ko po ba tanggalin sa abogado? Pwede naman po. Importante po na maintindihan nyo ang lahat bago magpatuloy. Mag-set po tayo ng appointment para ma-explain ko po ng mas detalyado ang proseso at sagutin ang inyong mga katanungan. Pero narinig ko po na may mga eskema ng contractualisasyon na nagpapababa sila ng sahod at nagtatanggal ng mga benepisyo. Totoo po ba yun? Totoo po na may mga kumpanya na gumagamit ng contractualisasyon para mabawasan ang gastos. Pero hindi po lahat ng mga kontrata ay ganoon. Importante po na basahin mo ng mabuti ang iyong kontrata at alamin ang iyong mga karapatan. May mga batas po na nagpoprotekta sa mga manggagawa at maaari kang mag-file ng reklamo kung mayroong paglabag. Maraming salamat po sa paglilinaw. Gusto ko pong siguraduhin ang lahat bago ako magdesisyon. Attorney, ano pong ibig sabihin nito? Mahalaga na alam mo ang karapatan mo bilang OFW. May mga proteksyon ka. Siguraduhin mo lang na ang lahat na nakasaad dito ay sinusunod mo. So, Jomar, Abigail, pareho kayong qualified sa posisyon, pero kontratwal lamang ito. Meron ba kayong mga katanungan? Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng kontratual? Pero marami naman din po kayong mga benepisyo, kagaya na lamang ng pagtitiyak ng mga responsibilidad, o pag-iwas sa mga hindi inasahang gulo o pagbabago, at marami pang mga iba. Sir, ano po ba ang mangyayari pagkatapos ng kontrata? Depende po sa performance niyo at sa pangailangan ng kumpanya. May responsibilidad po ang pag-renew. Sir, may narinig po ako na may skema ng contractualisasyon na nagpapababa ng sahod at nagtatanggal ng benepisyo. Totoo po ba iyon? Totoo po na may mga kumpanya na gumagamit ng kontraktualisasyon para mabawasan ang gastos. Pero hindi po lahat ng mga kontrata ay ganun. Importante po na basahin mo ng mabuti ang kontrata at alamin ang iyong mga karapatan. May mga batas na pagprotekta sa mga manggagawa at maaari kang mag-file ng reklamo kung mayroong napaglabag. Sir, paano po kung may mga kondisyon na hindi ko kayang tanggapin? Pwede ko ba itong hindi na ituloy? Oo naman, Abigail. Kung may alinlangan ka sa mga kondisyon ng kontrata, maaari ka magpasya na hindi tuloy ang aplikasyon. Laging importante na maging komportable ka sa mga kondisyon bago magdesisyon. Maraming salamat po, sir. Mag-iingat po kami at mag-iingat sa susunod na hakbang. Ma'am Trixie, naintindihan ko na po ang kontrata. Ipagpapatuloy ko na po ang pag-a-apply. Mabuti po yan. Ihanda niyo po ang mga dokumento na nasa pagkatapos nito, tulungan ko na po kayo sa medical exam at iba pang requirements. Mag-ayos din mo kami ng new flight at
makakapagtrabaho na at matutulungan ko ng aking pamilya. Naging maayos naman ang proseso dahil nag-ingat ako at nagpaalam sa mga abogado. Naintindihan ko na rin na hindi lahat ng mga kontrata ay masama at may mga proteksyon naman pala para sa mga manggagawa.